Ayan, hello guys! Welcome to my vlog. So ayan, pag-uusapan naman natin ang annulment. Annulment na naman, syempre. Yun ang maraming tanong sa ating mga subscriber, followers, tsaka yung mga nagko-comment. So ito, ang sabi ng isang followers natin is kung paano ko daw na-discover na nakasal na yung ex ko. So magandang tanong yan ha. Tsaka napaka-interesting talaga ng tanong na yan. Ito kayong guys. Alam nyo ba, para sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood sa video ko, taon ko bago ko na-discover na nagluloko talaga si ex. Kasi nga, in denial siya. Which is, hindi naman ako naniniwala na wala talaga siyang ibang babae noong time na nagkahiwalay kami. Kasi nung nagkahiwalay kami, bigla na lang ayaw niya na hindi niya na daw ako mahal. Ano yun? Hindi ako naniniwala sa ganun. Kaya alam ko talaga na may involved na ibang babae. So, nung tinanong ako ng isang followers kung ano nga daw ba yung naging way, paano ko na-discover na nagsalawahan or gumawa ng kalokohan si ex. Eto yon. So, ang tagal na panahon niyang idininay na wala siyang iba. Na ang sabi niya, kesyo gusto niya daw munang harapin yung sarili niya, ganun. So, hindi rin ako naniniwala sa ganun. Siyempre, napakasakit sa akin nun. Siyempre, ang tagal nyo rin naman kasi kahit although long distance kayo, ang tagal din namin na mag-asawa kasi long distance nga lang. So, alam nyo ba, coincident, meron akong business trip sa lugar nila or sa Cavite kasi hindi na talaga ako gumagawi doon kasi nga wala naman na kami. So nagbakasyon ako ng Pilipinas, nasa ibang bansa ako kasi nga may business trip ako sa Cavite or meron ako talagang pupuntahan regarding sa negosyo. So biglang nag-message sa akin yung hipag niya 2017. So 2013 to 2014 wala na kami, meron na kaming annulment issue, 'di ba? So nung pumunta ako doon, nag-message muna yung hipag niya sa akin na sabi niya, Uday kasi ang tawag sa akin. Uday, punta ka dito. Wala dito si mami. Kasi kung nandun yung mami niya, hindi ako pupunta. Kesyo nasa Divisoria daw. Siguro gusto rin ako makita ng mga pamangkin niya. Kasi nga, yung mga pamangkin niya, meron dun akong inalagaan nung mga baby pa. Siguro, maganda yung pakikisama ko sa ibang family niya. Pero dun sa kapatid niya, tsaka sa mother niya, hindi kami masyadong okay. Kasi nga, may red flag sa mami niya, tsaka sa kapatid niya. Pero dun sa the rest ng whole family niya, okay kami. So, pumunta ako doon. Hindi nga sana ako pupunta kasi dalawang isip ako. Kasi syempre, wala naman na kami. Tapos, ang sakit din ang ginawa sa akin. Kasi yung pakiramdam ko para ako na-betray ng buong pamilya or na-betray talaga ako. Kasi nga, ganun yung ginawa sa akin ng kapamilya nila. Which is, tama naman pala yung hinala ko. So, pumunta ako doon. From Tansa to General Trias kasi taga General Trias siya. Pumunta ako doon. Alam niyo ba guys, nag-confess yung isang pinsan niya. Ang sabi sa akin na biglang nagsalita sa akin yung pinsan niya ng pasekreto na sabi ng pinsan niya, alam mo ba ate, si kuya nagpakasal sa Vietnamese. Umuwi sila dito sa Pilipinas at nagpakasal sila. Yun ang sinabi ng pinsan niya. Alam niyo ba, sa tagal ng panahon, 2017, para ako nabunutan ng tinik nung nalaman ko yung totoo na tama pala yung hinala ko. So, nung sinabi ng pinsan niya yon, iba agad ang pumasok sa isip ko. Nung sinabi na Vietnamese, na yung Vietnamese is may dating asawang Taiwanese na divorce, yon. Pera ang involved. So, yun ang pumasok agad sa isip ko. Kaya naisip ko, kaya naman pala pinaburan ng magulang kasi nga may pera yung babae. Kasi tapos na sana yung issue namin na to. Pero yun talaga yung totoo kasi nga yung mami niya medyo mukhang pera.
Pasensya na kayo. Totoo yun. Kasi una pa lang na relasyon namin, inutangan na ako, may issue na kaming pera, may involved ng pera. Kaya alam ko sa ano niya, si mami niya is mukhang pera. Kahit ipagtanggol niya, which is yun naman talaga yung experience ko sa mami niya, na bago pa lang kami is inutangan na ako. Which is hindi naman nakabayad sa akin. So, ayun na, to make a story short, nung naisip ko yan, sabi ko sa loob-loob ko, mga mukhang pera. Tapos, yung bigat ng dibdib ko or yung sakit na ibinigay niya sa akin, biglang nawala nung nalaman ko yung totoo. Alam niyo yun, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko nung nalaman ko yung totoo. Akalain niyo, 2013-2014, halos sabihin na nating 3 years bago ko nalaman yung totoo na nagpakasal pala siya sa iba. So, kinuwento nga sa akin ng pinsan niya na umiiyak nga daw yung Vietnamese kasi ang plano pala nila is kukuhanin siya or ipaprocess siya ng babae para sa Taiwan na sila mag-stay kasi nga ang babae is Taiwan citizen na kasi mayroon na siyang permanent card ng Taiwan kasi nga may asawa siya dating Taiwanese na divorce na nga lang. Tapos nung nagpa-process na sila ng papers, alam niyo ba guys, hindi ko naman sinasadya to, nasabihan na, sorry. Kinarma sila kasi nga nung magpa-process na sila ng dokumento nila sa embassy ng Taiwan or TECO sa Pilipinas, na-detect na dalawa yung yung married record niya. Kaya doon sila nadali ng Vietnamese. Kaya na-deny yung yung application nila na makuha siya ng Vietnamese pa Taiwan. Ang sabi nga ng pinsan niya sa akin, iyak nang iyak daw yung Vietnamese kasi nga ganun yung naging sitwasyon na hindi niya makukuha yung ex ko at kasal pa kami. So, alam niyo, nung nalaman ko agad yun, dali-dali akong kumuha ng Senomar namin. On that day, karipas ako na umuwi sa Nueva Ecija para kumuha ng Senomar dun sa mismo lugar namin sa Cabanatuan. Alam nyo, nasyak ako, buti na nga lang nakuha ko agad on that day yung Senomar. Dalawa yung record. Kinasal talaga sila. As in, hindi ko lang sukat akalain paano sila naikasal. Pero nung okay kami ng ex ko, nag-uusap kami, tinanong ko siya regarding doon. Sabi ko, paano kayo naikasal? Yun nga daw, nagbayad daw siya ng lawyer para daw maikasal sila, na hindi na sila hanapan ng Senomar. Grabe, ang dami talaga nagagawa ng pera, no? Pero hindi sila nagtagumpay. So, nung dali na sila pinagtatawanan ko siya. Tapos nung sinabi ko na karma siya, doon siya nagagalit sa akin. Sabi niya, ganun na nga daw yung nangyari sa kanya. Bakit nagtatawanan ko pa? Kasi ang sabi ko sa kanya, kung ano yung ginawa mo sa akin, ginawa din niya sa'yo. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, doon niya pumasok yung sinasabi niya na mahal niya pa raw ako, hindi man daw ako maniwala. Chos, hindi na ako naniniwala. Porket walang nangyari sa inyo ng Vietnamese, tapos sasabihin mo sa akin ng ganun. Tama na yung okay na lang sana kami, kasi nga may annulment na. Tapos sasabihin niya pang mahal ako. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka gagawa ng kalokohan ko, talagang mahal mo ko. Tapos nung sinabi ko nga ganun sa kanya, sinabi ko nga sa tatay ko, sa parents ko na ganun ang ginawa. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko talaga nung nalaman ko yung totoo. Tapos, tumatak sa isip ko na buong pamilya niya talagang binitray ako. Betrayal talaga yung nangyari sa akin. Maganda man yung pakikisama mo, pero ganun yung ginawa nila sa aking lahat. Kaya, kung kayo guys, mag-aasawa kayo at alam nyo may red flag na agad sa biyanan nyo, mag-iingat kayo. So, yun lang guys, ma-share ko lang sa inyo kung paano ko sila na-discover, which is something funny na nakagaan ng loob ko. So, thank you for watching. Saka sa mga magko-comment, may mga meron pa tong continuation kasi mahaba tong istorya na to hanggang hindi natatapos yung annulment namin noon. So, yun guys, thank you for watching. Bye. God bless us all.